Maganda at mapagpalang araw! DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Naniniwala ka ba na nadadaya ang loto? Noong nakaraan nga lamang may nanalo ng halos 433 na mga individual at sila nga ay nanalo ng jackpot na 236 million pesos na kanilang paghahatian. At kung susumahin, halos kalahating milyon na lamang kada individual ang makukuha nilang premyo. Naging usap-usapan din online ang mga sinasabing lotto winner na tila edited umano ang larawan. Pero paano kung ikaw ay may tsansang ma-hack ang loto? Gagawin mo ba ito para maiuwi ang jackpot na 944 million pesos? Ganyan nga ang temptasyon ng isang lalaki mula Amerika. December 29, 2010, isang normal na gabi para sa mga taga-Iowa, Amerika. Sila kasi ay nasa harap ng kanilang mga telebisyon dahil ilang saglit nga lamang ay mabobola na ang winners ng Hot Lotto, isang lotto game sa Amerika. Ang lahat nga ay umaasa na sila ay mananalo at mag-uwi ng 945 million pesos. Matapos nga ang pag-draw ng numero, inanunsyo ng host na isang ticket ang nanalo ng jackpot. Pero ang nakakapagtaka, walang nag-claim ng premyo na ito. Umabot nga ng ilang araw, ilang linggo at ilang buwan, pero wala pa ding nag-claim ng pera. Hindi naman maiwasan magtanong at magtaka ng mga tao. Sino ba naman kasi ang aayaw ng manalo ng 945 million pesos, hindi ba? Nang papalapit na nga ang 1-year deadline para i-claim ang premyo, nagsalita na ang lottery official. Ayon sa kanila, malinaw ang rules ng loto na dapat maklaim ang panalo sa loob lamang ng isang taon. O forever mo na itong hindi makukuha. Sobrang nanghihinaya nga ang mga tao sa nanalong ticket pero hindi nila akalain na ang ticket na yon ay magiging sentro pala ng isang pinakamalaking controversial sa buong mundo ng loto. Ilang buwan bago ang deadline, sunod-sunod na tawag ang natanggap ng mga loto official. Sinasabi nila na sila ang nanalo pero wala naman sa kanila ang lotto ticket. Hindi naman din naniniwala ang mga opisyal dahil may serial number ang ticket ng nanalo ng jackpot. At dahil nga sa nagiging komplikado na ang mga pangyayari, hiningi na ng lotto officials ang tulong ng mga pulis. Ang tanging paraan kasi para malaman kung sino ang bumili ng winning ticket ay dapat makakuha sila ng kuha ng CCTV sa convenience store kung saan binili ang winning ticket. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa convenience store. Ilang oras nga ang ginugol nila para panoorin ang kuha ng CCTV hanggang sa nakita nga nila ang taong bumili ng ticket. Ayon nga sa kuha ng CCTV na kuha ng December 23, 2010 sa Iowa, ang bumili ng ticket ay nakasuot ng itim na jacket at nakatakip ang kanyang muka na tila ba nagtatago mula sa kuha ng CCTV. Kaya nga ang katanungan ng lahat, sino ang lalaking ito at bakit parang ayaw niya talagang magpakilala? Isang buwan bago ang deadline may natanggap na tawag ang lotto officials. Ayon sa lalaki, siya ay si Philip Johnston, isang abogado mula sa Canada. Sinabi ni Philip na siya ang nanalo ng jackpot winner. Hiningi naman ng opisyal ang serial number ng ticket at nagulat sila na tama naman ang mga numerong ibinigay ng lalaki. Sunod ay tinanong naman ng mga lotto official si Philip kung ano ang suot niya nang binili niya ang ticket. Sumagot naman si Philip pero hindi tugma ang sinabi niyang deskripsyon na nakunan sa CCTV. Matapos iyon, bigla na lamang binaba ni Philip ang tawag sa telepono. Lalo tuloy nagtaka ang mga lotto official kung sino si Philip at kung siya nga ba talaga ang lotto winner o hindi. Makalipas ang ilang araw, muling tumawag si Philip sa lotto official. Ayon sa kanya, nagsinungaling siya nang sinabi niya na siya ang may-ari ng ticket. Sinabi naman niya na siya ang abogado ng totoong ticket owner dahil gusto nitong maging anonymous. Dagdag pa niya, siya umano mismo ang magdadala ng ticket at ang pera ay itatransfer na lang sa bank account ng kanyang kliyente. Ipinaliwanag naman ng lotto official na ayon sa kanilang rules, personal dapat ibibigay ang panalo sa isang tao at hindi pwedeng abogado niya o ibang representative ang dapat na mag-claim ng pera. Personal dapat ng lotto winner na kunin ang kanyang panalo. Kaya naman sa uli, tumanggi ang mga lotto official sa kagustuhan ni Philip. Lalong nagtaka ang lotto official at ang mga pulis kung bakit ayaw magpakilala ng totoong ticket owner.
Pati nga ang publiko ay gusto nang malaman ang pagkakakilanlan ng lotto winner na ito. December 28, 2011, isang araw bago matapos ang deadline kung kailan dapat maklaim ang lotto jackpot, may dumating na grupo ng mga abogado at sinasabi nilang nire-representa nila ang nanalo ng 945 million pesos. Pero ayon sa kanila, hindi ito isang tao lamang, kundi isang kumpanya, ang Hexam Investment Trust na nasa Belize, bansang malayo sa Amerika. Ang Belize ay kilala bilang tax haven o lugar para sa mga kumpanya na dinadaya ang kanilang tax. Sinabi ng lotto official sa mga abogado na malinaw ang rules. Personal dapat ibigay ang pera sa taong bumili ng lotto ticket. Wala namang naging tugon ang mga abogado at sila ay umalis. Muli, nagtaka na naman ang mga lotto official na muling may nag-claim ng pera. Hindi sila agad naniwala dahil offshore ang kumpanya na nire-representa ng mga abogado. Kaya naman nabalot na naman ng misteryo ang pagkakakilanlan ng totoong lotto winner. Naintriga na rin ang mga pulis at naisip nila na isang lottery fraud ang nangyari. At inimbestigahan nila ang nasabing kumpanya. At sa investigasyon, lumalabas nga na totoo ang kumpanya at rehistrado ito sa Belize. At ang nakalista naman na presidente ng kumpanya ay ang abogado na si Philip Johnston, ang parehong abogado na tumawag noon sa lotto officials. Kaya ang tanong ng mga pulis, bakit naman magtatayo ang isang Canadian na abogado ng kumpanya sa Belize at mag-claim ng pera mula sa lotto ng Amerika? Agad na hinanap ng mga pulis si Philip para siya ay questionin. Ayon kay Philip, totoo na ibinigay sa kanya ang winning ticket ng 2 tao. At ito ay sina Robert Sunfield at Robert Runes na mula sa Sugar Land, Texas. Sinabi ni Philip na sina Robert Sunfield at Robert Rhodes ang nag-utos sa kanya na i-claim ang jackpot gamit ang iba't ibang mga proxy. Sunod na dinala naman ang 2 Robert sa police station para sumailalim sa interogasyon. Ayon sa 2 mga lalaki, wala silang kinalaman sa lotto ticket at itinanggi nga nila ang lahat ng sinabi ni Philip. Natuklasan naman ng mga pulis na dati ay magkasosyo sa negosyo sina Robert Sunfield, Robert Rhodes at Philip Johnston. At dahil wala namang matibay na ebidensya laban sa 2 mga lalaki, sila ay pinakawala ng mga pulis. Gustong-gusto na ng mga pulis na maresolba ang kaso na ito, pero bigo sila dahil wala silang makalap na ebidensya. Pansamantalang sinarado ang kaso at ang 945 million ay hindi pa din na-claim ng totoong nanalo. Pero kahit sarado na ang kaso, hindi pa din natatapos ang mga tanong ng mga tao. At taong 2014, opisyal na nga sinarado ang kaso ng nawawalang winning ticket owner. Subalit isa sa mga investigador ang hindi nawala ng pag-asa dahil na-curious siya sa misteryo ng ticket owner. Nagsagawa ang mga pulis ng isang press con kung saan niya ipinalabas ang CCTV ng taong bumili ng ticket. Habang piniplay ang video, nanawagan sila na kung sino man ang nakakilala sa taong nakaitim na jacket ay agad na ipaalam sa kanila. Agad namang may tumawag sa mga pulis. At ayon sa babaeng tumawag, ang taong nakaitim ay katrabaho niya sa Multi-Slate Lottery Association o MUSL. Nakilala niya umano ang lalaki dahil sa pangangatawan nito at sa boses nito nakuha ng CCTV. Ang MUSL ay isang asosyasyon na ginawa para pangasiwaan ang operasyon ng iba't ibang lotto games at kasama na nga dyan ang Hot Lotto, ang laro kung saan nga may nanalo ng 945 million pesos. O ito ay PCSO na katumbas sa ating bansa. Sinabi din ng tumawag na hindi lang basta empleyado ang lalaki sa kumpanya. Ang lalaki kasi umano ay ang in-charge sa critical na aspeto ng lottery system. Kumbaga, isa siya sa pinaka-boss. Sa huli, sinabi din ng babae na ang pangalan ng lalaki ay si Eddie Tipton, 59 years old. Si Eddie ay dating security director ng MUSL. Trabaho niyang pangasiwaan ang seguridad ng lottery draw system o kung paano dinodraw ang numerong mananalo sa bawat lotto game. Kasama din sa trabaho ni Eddie na pigilan ang anumang tangka para dayain ang lotto results. Si Eddie ay ang nagsilbing gwardya na siyang nagbabantay sa integridad ng sistema ng loto. Itinoon ng mga pulis ang kanilang investigasyon kay Eddie. Napag-alaman nila na si Eddie ay nakatira sa isang mamahaling villa. Ang bahay niya ay may sariling swimming pool, basketball court, at siya ay nagmamay-ari ng mga mamahaling kotse.
Pero nang nalaman ng mga pulis kung magkano ang kanyang sinasahod, nagtaka sila kung paano niya nakayang bilhin ang mga mamahaling bahay at kotse. May isang pulis din na nagsabing baka nanalo nga daw si Eddie sa loto. Pero sumagot ang isang pulis at sinabing malabo iyong mangyari. Malinaw kasi sa batas na bawal tumaya ng loto ang mga empleyado ng loto para mapagilan nga ang sinasabing conflict of interest. Dito na nga nagsimulang magduda ang mga pulis kay Eddie. Pero dahil walang matibay na ebidensya ang mga pulis laban kay Eddie, hindi agad nila nakasuhan ang lalaki ng lottery fraud. May CCTV pero hindi nakita sa video ang eksaktong muka ng lalaki. Ang hawak lamang ng mga pulis ay puro circumstantial evidence lamang o hindi direktang nagtuturo na siya ang nakunan ng CCTV. Subalit kahit na ganon, hindi tumigil ang mga pulis para ikonekta kay Eddie ang tiket na nanalo ng 945 million pesos. At kapag napatunayan ng mga pulis, ibig sabihin lamang, gumamit si Eddie ng fraudulent means o pandaraya na paraan para manalo sa loto. Sa investigasyon, lumalabas na konektado pala sina Eddie at Robert Rhodes. Dahil nagtrabaho noon si Robert Rhodes sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Eddie. Sunod naman ay naghanap ang mga pulis ng phone records na nagsasabing nag-usap sina Eddie at Robert Rhodes. Dito nga nalaman ng mga pulis na isang oras tumagal ang pag-uusap sa tawag ng dalawa ng araw mismo kung kailan binili ang winning ticket. Para sa kanila, kaduda-duda iyon at tila maaaring ang nagkaroon ng kuntsabahan ang tatlong mga lalaki. January 15, 2015 nang inaresto ng mga pulis sina Eddie at Robert Rhodes, kinasuhan si Eddie ng 2 counts ng fraud for attempting to illegally participate in the lottery at attempting to use fraudulent means to claim prizes. Si Robert Rhodes ay kinasuhan naman ng 2 counts ng fraud. Pero, paano nga ba dinaya o hinak ni Eddie ang loto para manalo siya ng 945 million pesos? Sa trial ng April 13, 2015, inakusahan ng prosecution si Eddie na dinaya nito ang idodraw na winning numbers sa larong Hot Lotto ng December 29, 2010 para nga ang lumabas na numero ay magtutugma sa kanyang biniling lotto ticket. Nagbigay naman ng pahayag ang kaibigan ni Eddie sa korte. Ayon sa kanya, magaling talaga si Eddie na gumawa ng mga sophisticated computer virus na pwedeng makontrol ang mga lotto machines. Sinabi din ng kaibigan ni Eddie na ginagamit ni Eddie ang kanyang galing sa computer para i-hack ang lottery system at manipulahin ang mananalong numero ng December 29, 2010. Dahil sa mga ginamit na virus ni Eddie, kaya niya umanong kontrolin ang mga makina na namimili ng mga numerong mananalo sa loto. Ang Hot Lotto umano ay isinagawa gamit ang random number generator na tumatakbo sa isang computer. Ang computer na isang nakalock na glass-walled room ay naa-access lamang ng 2 tao sa magkaibang pagkakataon sa pamamagitan lamang ng kamera at hindi konektado sa internet o anumang iba pang network ang computer na ito. At si Eddie ay pumasok sa nasabing kwarto ng November 20, 2010 upang mano-manong ayusin ang oras sa draw ng computer. Di umano, habang nasa kwarto si Eddie, gumamit siya ng USB flash drive para mag-install ng self-destructing malware sa computer at madadaya na ang lalabas na numero. Lumalabas din na ng araw na iyon, tila palyado nga ang record ng mga CCTV. Sinabi naman ng mga katrabaho ni Eddie na boses nga ang nasa CCTV. Adik na adik daw ito noon sa paggawa ng mga kakaibang computer virus. Pero itinanggi ni Eddie na siya ang bumili ng winning ticket. Idiniindi niyang hindi niya kilala si Robert Sanfield na kapwa niya akusado sa lotto fraud. July 20, 2015, napatunayan si Eddie na guilty sa 2 kaso ng fraud. Siya ay hinatulan ng 9 years sa pagkakulong. Nagtaka naman ang lahat ng nasa korte na hindi man lang umapila ang lalaki sa hatol sa kanya at tila nga kontento siya sa parusa na kanyang natanggap. Maging ang mga pulis ay hindi makapaniwala na hindi man lang umalma si Eddie kahit sinabi na niyang siya ay inosente. At mas naging controversial pa nga ang kaso na ito nang nakalaya si Eddie pansamantala matapos niyang magpiyansa ng September 9, 2015 habang umaapela ang kanyang kampo. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Matapos nga ang ibaba ang hatol kay Eddie, may natanggap na tawag ang Attorney General. Ayon sa lalaking tumawag, 1 dekada na ang nakakalipas nang nanalo ang kapatid ni Eddie sa loto. Pero ang nag-claim daw umano ng panalo ay ibang tao na namatay matapos makuha ang pera.
Naniniwala ang prosekusyon na maaaring pinatay ni Eddie ang lalaking nag-claim ng pera para walang ebidensya na magtuturo sa kanya. Ngunit bigo ang prosekusyon na makakuha ng mga ebidensya dahil namatay sa cancer ang lalaking nag-claim ng pera. Itinoon na lamang nila ang kanilang investigasyon sa listahan ng mga nanalo sa loto para malaman kung ang bawat isa sa mga ito ay may kaugnayan kay Eddie. Napakahaba nga ng listahan at isa-isa itong sinuri ng prosekusyon. Ilang araw at ilang gabi silang nagtrabaho hanggang sa makuha nga nila ang resulta. Sa kanilang pananaliksik, may mga nanalo nga sa loto na may kaugnayan kay Eddie. Una, November 23, 2005, ang kapatid ni Eddie na si Tommy Tipton ay nanalo ng 32 million pesos sa Colorado Lottery. Si Eddie ay isa sa mga gumawa ng random number generator sa Colorado Lottery. Nalaman ng mga pulis na ang panalo ni Tommy Tipton ay kaibigan ni Eddie ang nag-claim ng pera. Kapalit nga nito na 10% na komisyon ayon sa pamilya ng lalaki. December 29, 2007, nanalo ang isang korporasyon na pagmamay-ari ni Robert Runes ng 44 million pesos. Si Robert ay ang kasama ni Eddie sa kasong lottery fraud at ayon sa record ng korporasyon, nag-transfer ito ng malaking pera sa account ni Eddie. Sa social media naman, nakilala ng prosekusyon ang isang babaeng nagkaroon ng relasyon kay Eddie. At ang babaeng ito ay nanalo naman ng 6.5 million pesos. November 23, 2011, may isang lalaki na nanalo ng 68 million pesos. At ang lalaki na iyon ay Facebook friend ni Eddie. Nagtaka ang tinayaan ng loto ng lalaki dahil idinikda umano ng lalaki ang mga numero imbis na bumili na lamang ng random pick-up ticket. Napag-alaman din na ang lahat ng nanalo na ito ay nag-claim ng kanilang mga panalong pera ang taon matapos silang manalo. Tila ba may pattern ang lahat ng nananalo at sila ay may kaugnayan kay Eddie. Kinausap ng prosekusyon ang babaeng nakarelasyon ni Eddie na nanalo nga ng 6.5 million pesos. Ayon sa babae, si Eddie ang nagbigay ng mga winning jackpot numbers. Matapos ngang manalo, pinaghatian ng babae at ni Eddie ang pera. Palaisipan nga ng prosekusyon kung paano nalaman ni Eddie ang mga numerong mananalo ng jackpot. At para nga makakuha ng sagot, pinasuri ng prosekusyon sa isang eksperto ang number generator computer na pinaniniwalaang minanipula ni Eddie. Ayon sa eksperto, may anomalya sa computer system ng number generator computer ng loto. Sinabi ng lalaki na may mga code na nasa loob na computer na siyang nakaimpluwensya sa resulta ng loto. Sa huli, nahirapan ang ekspertong ito na i-decipher o i-decode ang code dahil napaka-komplikado umano nito. Sa punto na ito, sigurado na ang prosekusyon na si Eddie ang naging daan kung bakit nanalo ang mga tao may kaugnayan sa kanya. At kapalit nga ng pagbibigay ng winning lotto numbers, binibigyan nila si Eddie ng porsyento ng kanilang napalalunan o di kaya naman sila ay maghahati. Kinausap naman ng prosekusyon si Eddie at binigyan siya ng kasunduan. Gusto kasi nilang ipaliwanag ng lalaki kung paano niya namanipula ang loto kapalit nga ng mas mababang hatol. Agad namang pumayag si Eddie sa kasunduan ng prosekusyon. Ayon kay Eddie, nagsimula nga ang lahat ng isang normal na araw sa kanyang trabaho. Kausap niya umano ang isang accountant na nagbiro at sinabing, "Ikaw ang in charge sa lotto system. Bakit hindi ka maghanap ng paraan para manalo? Kaya mong matukoy ang mga mananalong numero at pwede mo iyong tayaan para manalo." Napaisip naman si Eddie sa sinabi ng accountant. Noong una, naisip ni Eddie na imposible iyong mangyari dahil napaka-secure ng lotto system. Pero sa pagdaan ng araw, hindi mawala sa isip ni Eddie ang sinabi ng accountant. At natanong niya sa kanyang sarili kung kaya niya bang gawin iyon at kung kaya niya bang hanapan ng butas ang sistema kahit na ang trabaho niya ay protektahan ang lotto system. At ipiniliwanag nga ni Eddie sa prosecution kung paano niya ginawa ang lahat. Ayon kay Eddie, ang drawing ng computer o ang computer na nagdetermine ng number na mananalo sa loto ay nakakonekta sa isang Geiger counter. Ito ay isang device na nagsusukat ng radiation level sa hangin. Ginagamit ang pagsukat ng radiation para gumawa ng isang komplikadong algorithm at walang sinumang tao ang makakahula ng mga set ng numero sa bawat loto draw. Ang nilagay na code ni Eddie sa computer ang siyang nag-bypass sa Geiger counter. Dahil dito, nababawasan ang pagka-random ng number generation process.
Ang code na nilagay ni Eddie ang naging daan para ang 5 million random na kombinasyon ng numero ay maging 200 na kombinasyon at sa uli ay magiging isang kombinasyon na lamang. At para hindi ma-detect ang ginawa ni Eddie, prinogram lamang niya ang code sa 3 specific na araw. Ito ay sa tuwing May 27, November 26 at December 29 bawat taon. At gagana lang ang lahat kada leap year. At ang unang pagkakataon na gumana nga ang pag-hack ni Eddie ay noong nanalo ang kanyang kapatid. Mula noon, inulit-ulit na umano ni Eddie ang panghahack sa system ng loto. At ang buong panghahack daw ay ginawa niya ng halos 10 taon. Ayon sa nakalap na impormasyon ng prosecution, halos 1.3 billion pesos ang lahat ng nakuhang pera ni Eddie na mula sa mga panalo ng tao na pinabili niya ng ticket o ng kanyang mga kasabwat. Inamin din ni Eddie na ibinigay niya ang mga winning numbers sa iba't ibang tao para tayaan nila at bilang kapalit, bibigyan siya ng pera ng mga taong nanalo. Inaresto ang kapatid ni Eddie na si Tommy para sa kaugnayan niya sa krimen. At January 2017, umamin naman si Robert Rhodes na guilty sa pakikipag-cooperate niya kay Eddie para makakuha ng 945 million pesos na panalo sa loto. Nagsalita din siya laban kay Eddie at sa kapatid nito. Ayon kay Robert, nalalaman ni Eddie ang numerong mananalo at ipapataya niya ito sa iba't ibang mga tao kapalit ng ilang porsyento na mapapanalo ng pera. Hinatulan ang lalaki ng 6 na buwan na house arrest at pinagbayad siya ng 23 million pesos bilang restitusyon. At June 2017, umamin naman ang kapatid ni Eddie na si Tommy ng guilty sa kasong conspiracy to commit theft by deception. Siya ay nakulong ng 75 na araw sa kulungan. Pinagbayad siya ng 12 million pesos na restitusyon. Napatunayan ding guilty si Eddie sa lottery fraud. Si Eddie naman ay hinatulan ng 25 years na pagkakakulong. Pero taong 2022 nang nakalaya na si Eddie matapos lamang ang 5 taon sa kulungan dahil nabigyan siya ng parol. Halos 70,000 pesos lamang ang naibayad ni Eddie at Tommy sa restitusyon. Sa huli, hindi nakuha ni Eddie ang 945 million pesos na panalo dapat niya sa loto. Pero bago naman iyon, nag-uwi na si Eddie ng 1.3 billion pesos matapos niyang i-hack ang loto. Tingin nyo, bakit kaya hindi agad clean name ni Eddie ang 945 million pesos na kanyang panalo? At bakit kaya inaantay nila ang halos 1 taon bago nila kunin ang kanilang napanalunang pera? Kung ikaw naman ang tatanungin, naniniwala ka ba na dito sa ating bansa ay kayang madaya ang loto? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!